Assalamualaikum! So, ayun, gagawa po tayo ng luto ng Arabic food is Rizzo Hashu ang kanyang pangalan. So, andyan po yung filfil akdar or green pepper, tomato, and onion, and beef or meat. Same lang. And binabad na rice, and cinnamon stick, and cloves, and hell, and garlic. So, ayan. At ang kanyang mga seasoning is yan, black pepper, Buharat Arabic spices, salt, and sugar, and Maggi, and salt, and oil. So, ayan. Mahilig talaga maglagay ng sugar. So, ayan, magsisimula na tayo. Yan pala yung gagamitin ko. And para mabilis kasi yung pagluto ng beef pag ito ang ginagamit ko for cooking. So, yun, nilagay ko ng oil and garlic. Tapos, ipa-brown lang natin siya bago natin ilagay yung onion. So, i-mix lang natin. And yun. Ayan, i-brown lang natin yung onions. Lutuin lang ng mabuti bago natin ilagay yung mga cinnamon stick, hell, and cloves. Yun. Ayan. So, pagluto na yung onion, ilagay na natin yung tomato at saka green pepper. Sa Arabic is filfil akdar. Haluin natin mabuti hanggang sa maluto. So, ayan, nilagay ko na ang beef. Ayan, haluin lang ng haluin hanggang sa kumapit yung amoy ng mga onion, tsaka green pepper at tomato. So, ayan, nilagyan ko siya ng 2 Maggi and konting salt and sugar. Konti din yan. And spices, buharat and black pepper. So, ayan, i-mix lang natin ng mabuti hanggang sa kumapit yung mga nilagay natin. No? So, ilagay na natin yung water na mainit para maluto na siya. Katulad ng puso mo, char. So, ayun, nilagay ko na yung lemon para medyo mabango. At ayun, tatakpan ko na po siya at inaayos ko na. So, ilalagay natin siya sa meat kasi para maluto. So, ayan, luto na siya. Pag ganyan ang itsura niya, ibig sabihin luto na po. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit, itong lutuan na to. Napaka-dangerous po nito. So, ayan, nilalabas ko yung usok niya kasi kailangan, bago natin yung buksan, is kailangan mahinto muna yung usok. Huwag mo nating pilitin na i-open yan kasi masasaktan lang po kayo. Pwede pong sumabog yan. So, ayan, nahinto na po yung kanyang usok. Pwede na natin buksan. So, ayan, madali lang naman siya buksan pag nahinto na yung usok na yun. So, ayan, lalagay natin siya sa porridge kasi marami pa yung water. So, ayun, kailangan lang natin pahupain yung kanyang water. So, ayan, bago natin ilagay yung rice. So, haluin lang po natin mabuti. Kasi po, para maging para kumapit yung kanyang mga nilagay na ingredients. Dito lang kayo makakita talaga sa Saudi na napakarami nilalagay ng mga ingredients. So, ayan. Alam niyo guys, napaka-dangerous ng lutuan na to. So, kailangan po natin talaga mag-ingat. Dapat po talaga pag halimbawa gumagamit kayo nito, magtanong kayo sa expert. Kasi po, pag hindi po kayo marunong gumamit nito, nako, pwede pong sumabog itong lutuan na to. Sobrang dangerous po nito. So, pag masubugan po kayo, paano na lang po ang ating pamilya sa Pilipinas? Kaya po dapat natin ingatan ang ating sarili sa lahat dito sa ibang bansa. Kasi po, pag hindi tayo nag-ingat, tayo din po yung kawawa. So, ayun. Be careful yourself. So, ayun, yan. So, pinapakita ko lang sa inyo at in-explain kung paano ko po siya ginagamit. So, ayan, kumukulo na siya. So, ayan, nag-cut pala ako ng 3 onion. Tapos, ilalagay ko po siya dyan. Wala pong oil ang pagkalagay dyan. So, ayan. Mix lang po.
And then yun, inalis ko po yung mga onion bago po ilalagay yung rice. Kasi para naman makain nila yung rice, hindi yung puro onion lang makakain nila. Yung mga onion na yun, pampalasa lang yun. So ayan, tinakpan ko na po siya. Ayun, inayos ko na po yung para sa usok na yun. Para hindi po siya mag-truk-tuk-tuk. Ay nako, pasensya na po. So ayan, nilagay natin siya sa rice kasi magluluto tayo ng rice. And babalik tayo sa onion. Ganyan po ang ginagawa ko. Pag naging brown na po yung sa baba niya, nilalagyan ko na po siya ng water para po mag-cold ang kanyang ulo at hindi na po tuyuin. Joke lang po. So ayun, ganyan lang po ang pagkaluto ng hasyo niya. Yan. So, gagawa po tayo ng kanyang sauce doon sa beef. Maglalagay po tayo ng spices buharat. No? Konti lang, hindi masyadong marami. Dalawa is lemon powder. Maglalagay lang tayo ng konti lang din. No? Yan. Pangatlo is curcum or turmeric. Konti lang din. Ayan. So, konting salt and konting oil. So, ayan. Sundan nyo na lang po yung ginagawa ko dyan sa video. And, ayan. Tomato paste. Haluin lang po natin ng mabuti para po kumapit po yung mga kanyang buharat. Haluin lang po natin na mabuti para hindi po tayo masaktan. Char, joke lang. So, ayan. Lalagay ko na po siya sa beef. Napapansin niyo po, guys, na konti lang po yung beef na niluluto ko or niluto ko dyan sa video na yan. Kasi po, konti lang po silang kumakain dito. Hindi naman po sila ganun karami mga amo ko dito. So, ayan. Nilagay ko na po siya sa oven. Cook it for 20 minutes. So, ayan, babalik tayo sa onion. Ganyan na po siya. Ganyan na po itsura niya. So, nilagyan ko po ulit siya ng water. So, ayan. Oh, nag-brown na po siya. Bago po natin siya ilagyan ng oil. Yan. Sundan nyo na lang po. So, ayan, nilagyan ko siya ng turmeric, Arabic buharat, spices, black pepper or filfil aswad, half malaga lang po or half spoon, and powdered lemon. So, ganyan na po ang itsura niya. Dito talaga sa ibang bansa, napakaraming chichibureche na, alam mo yun, napakaraming nilang nilalagay sa kung ano-ano, rice or anything. So, ayan, magluluto na naman ako ng para siyang beans. No, para doon sa hasyo or sa onion na yon. Ilagay natin sa taas niya. Naglagay lang ako ng hindi masyadong marami, konti lang. Kasi, favorite kasi ng amo kong babae yan. Yung parang siyang beans na yan. So, ayan. Lutuin lang po natin siya na hindi sobra. Ipa-brown lang po natin siya. Huwag po natin yung sunugin, guys. Para po masarap po siya. Katulad mo. Char. So, ayun. Nilagyan ko na siya ng coriander. Ayan. Lutuin lang po natin. Haluin. Ayan. Lutuin lang po natin yung kanyang coriander. Sa Arabic pa lang is kisbara. Bago natin ilagay yung para siyang beans. Ayan. Haluin lang po natin ng mabuti. So, ayan. Nilagyan ko po siya ng salt. Konti lang. Ayan. Haluin lang po mabuti hanggang sa maluto po yung coriander niya. At kumapit po yung lasa. So, ayun. Luto na po yung rice. So, ayan. Ganyan po yung itsura ng rice. Para lang siyang kabsa rice. Pero, ang pagkakaiba lang ng kabsa rice is mapula-pula konti. May pagka-orange konti. Ganun. Eh, yung rizuhasyo kasi maputla po siya. So, ayan na po. Ayan na po yung finish niya. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. And I hope you like it po. Thanks for watching. Sa ulitin. Bye.